Ang pinakaayaw ko talaga when crossing Surigao to Eastern Visayas is yung hindi klarong schedule ng mga ferries. Sasabihin nila na ganito yung departure time, but most of the time, hindi nasusunod talaga. This is the reality when you're departing from Lipata Port in Surigao City. Thankfully, may other option ka na. Mas mabilis at mostly on time ang departure. Plus, hindi ka na pupunta ng Lipata. Sa Surigao Port, sa city lang mismo ang departure. Samahan nyo ako i-try ang relatively new na ruta ng Ocean Jet, ang Surigao to Cebu via Maasin City. Ito na naman. Mamadali na naman ako. Kasi sana maabutan ko pa yung Ocean Jet. Andyan pa siya. Kakarating lang. Pero sana pumayag pa na kumuha ng ticket. So, let's see kung aabot nga. Hopefully. So, ayun. Umabot naman. Nakiusap ako, sabi nung nagbebenta ng ticket. Ano na daw, last, hindi na siya magbebenta kasi cut off na daw siya. Pero pinakiusapan ko. Buti naman mabait si ate at napakiusapan. So ito, tama-tama, boarding na rin. Ngayon, papunta tayo ng Maasin naman. What? Anyway, bili mo lang tayo ng May 7-Eleven pala dito sa loob ng terminal. Hindi ka rin napansin. Ito ng water. Early this year lang nag-start ang Ocean Jet i-serve ang route na to. Sobrang convenient din kasi nga sa Surigao Port ang departure tapos fast ferry pa, so mabilis lang talaga ang biyahe. Papuntang Cebu pala ang fast craft na to. So Surigao to Maasin tapos Maasin to Cebu City. Good alternative ito if ayaw nyo sumakay ng overnight slow na ferry papuntang Cebu. In about 6 hours lang, nasa Cebu City ka na galing Surigao. Ocean Jet 88 pala ang nagsiserve sa route na to, and in fairness, malinis at maaliwalas. Wala gaanong pasahero nung sumakay ako, kaya nakalipat ako ng upuan para sa mas komportable na biyahe. Meron palang dalawang classes ang Ocean Jet, ang tourist class at business class. Of course, sa tourist class na ako. Mas mura, but comfortable pa rin naman. Medyo maalon pala nung pa-approach na kami ng Southern Leyte, but very tolerable lang. If dagatin kayo, make sure na mag-take ng Bonamine para mas komportable kayo sa biyahe nyo. So, buti na lang talaga umabot ako dito sa Ocean Jet na ferry. Yung next destination ko is Maasin City. Tapos, magbabas na ako to Bato, Leyte. And sasakay naman ako ng ferry from Bato to Ubay, Bohol. Pero mag-overnight muna ako dito sa dun sa Bato kasi bukas pa yung next na biyahe naman. Hopefully nga meron kasi Sunday. Usually may mga companies na iba na walang biyahe pag Sunday. So hopefully meron namang biyahe tomorrow to Ubay. And then from there pupunta ako ng Pilaran. If gusto nyo pala ng pumunta ng Cebu at ayaw nyo yung overnight ferry, this is a really good option. Mas mabilis, like ilang oras lang to 2 plus 3, mga 5 to 6 hours lang yung biyahe from Cebu, from Surigao to Maasin, then Maasin to Cebu. Yung pamasahe naman nasa 1.9 lang yung Surigao to Cebu, and 800 naman dito sa Surigao to Maasin. Convenient ito kasi mabilis na, and compared dun sa overnight ferry na matagal 10 hours, ito at least day trip. Ganun. So, depende din talaga sa trip nyo. Yung fare naman hindi masyadong magkalayo kasi yung binayad ko nasa around 1.6 yata yun para sa tourist class dun sa Starlight Ferries, and again this one is 1,900, not 1,900, so it's magkalapit lang yung presyo.
fast craft itong ocean jet ferry. So, kaya mas mabilis siya. But of course, mas maalog-alog ito sa alon. Uh, kung medyo mahilwin kayo, I advise na yun sa overnight ferry na lang. Kasi yun, di masyadong umaalog-alog. Parang smooth yung pag-sail ng barko. Ito, medyo maalog-alog talaga siya. So, kung ano kayo, sensitive sa alon, sa mga nakakahilong bagay, maybe this is not for you. So, baka mas okay sa inyo yung slow ferry na lang. At kung wala namang issue, this is a good option, yung ocean jet. Grabe, kanina, parang nag-amazing race ako kanina. Buti na lang may mga nakasabay din ako from Siargao na sasakay din sila dito sa ocean jet. Yung iba, maasin lang, meron ding going to Cebu. So, at least, sabi ko, hindi akong mag-isang maiwan ng ferry. And yung iba, may nakabook na sila online. So, talagang mas okay pag nag-book online. Kasi ako, nakiusap talaga ako doon sa nagbebenta ng ticket. Kasi sabi niya, cut off na daw talaga. Sabi ko, please, kasi kailangan makalis ng Surigao nga, papuntang Maasin. And so, nakiusap ako. Buti naman pumayag, mabait si ate. Thank you, ate, sa pagpayag. I think, yeah, that's... Kasi minsan talaga, kailangan maging flexible din yung nagbebenta ng ticket. Kasi sabihin natin na, hindi naman kasi siya fully book. Ang daming vakansing upuan. So, kakarating lang din talaga ng ferry, ng ocean jet. So, meron pa talagang time din. Hindi pa nag-start na mag-board, pa-start pa lang yung boarding. So, may time pa talaga sa ibang sa iba. Na-try ko nga before ocean jet din, Bacolod to Iloilo, siguro 10 minutes before time, binentahan pa ako ng ticket kasi nandyan pa yung ferry, nag-start pa yung board, nagbo-board pa. So, yeah, I think it's hindi naman siya dapat big deal basta nandito pa yung barko at saka hindi pa naman siya nag-stop ng boarding, magbo-board pa nga lang. So ayun, but thank you pa rin kay ate at naging flexible siya kasi hindi lahat ng tao kagaya ni ate. So may mga tao din talaga na stick to whatever na pag cut off na. Although minsan naiintindihan ko naman kasi merong mga cut-off talaga like sa plane, pag nasabit na nila yung pangalan, hindi na talaga pwedeng pamasok dun sa loob ng aeroplano. So maiwan ka talaga. Dito naman, I don't know kung anong time nagsasabit ng manifesto, but hindi ko kasi masyadong kabisado pa. But yeah, kung pwede naman, di ba? Go. So ayun nga, in about 2 hours lang, nakarating na kami ng Maasin City. Mukhang bago yung port dito, in fairness. Sa labas ng terminal, may mga tricycle na nag-aantay. Sumakay na rin ako papuntang terminal kasi Bato-Leyte talaga yung destination ko for this trip. Anyway, yun lang for now guys, and make sure to subscribe to my channel for more videos like this. Until next vlog, amping!